Okay, so welcome back. We have here another topic in the hydraulics chapter 1, the properties of fluid. We are now in problem number 3. So this is part. Okay, solve na natin to. Okay, the properties of fluids is the temperature and pressure at the surface of the Mars during the Martian spring were determined to be negative 50 degree, negative 50 degree. Okay, and 900 pa, respectively. So, ibig sabihin, ayon sa pagkasunod-sunod, pag sinabing respectively, so yung unang nabanggit is the temperature and then the sumunod yung pressure. So, respectively, ayon sa pagkasunod-sunod, this would be the temperature and this would be the pressure. And then determine the density of the Martian atmosphere for these conditions if the gas constant of the Martian atmosphere is assumed to be equivalent to that carbon dioxide. And then compare the answer from part A with the density of Earth atmosphere during the spring day when the temperature is actually this would be 15, I think. 15 yan. Okay, 15, 15 degree Celsius. And the pressure is on. Kasi yung 15 degree Celsius, that is the Earth atmosphere during the spring day. Ano? Actually, given na yan. Supposedly dapat given na talaga yan kasi nasa 15 degree talaga yung during the spring day. Okay, so dito may tayo na tinatawag din na pressure na 101.6. This is absolute mayroon tayong tinatawag kasi na atmospheric pressure or the tinatawag natin na PATM, and then the P gauge or the pressure gauge pressure. So dito tatlo din yan si absolute, si gauge at saka si ATM. So yun yung ating mga pressure na yan. So dapat alam nyo din yan. So topic din natin yan sa mga susunod na chapters or sa susunod na mga discussions. Okay, so pag sinabi natin dito, pag ganito sa properties of fluid, alam na natin yan. This is the ideal gas constant or the ideal gas law. Kung alam nyo yan sa thermodynamics, kung meron kayong thermodynamics, alam nyo dapat yan. Mayroon tayong tinatawag sa ideal gas na isentropic, na isotropic. So, yun yung ating mga dapat i-aral dun sa thermodynamics. Okay? Kaya lang, I guess wala na masyado ngayon yung civil engineering sa thermodynamics, only the electrical na lang. So, maganda din naman yun, yung thermodynamics. So, yun. Okay? So, yung problema natin dito is the Martian atmosphere kasi yung itong R is that is the ideal gas constant. So, given naman tayo yun, that is 287 joules per kilogram times the degree Kelvin. So, yung problema natin dyan is yung tinatawag na Martian atmosphere. Yung Martian atmosphere kasi na ideal gas constant is equivalent to the carbon dioxide. So, I searched that is 188. So, pag hindi natin din alam yan, may table kasi yan doon sa ating mga libro. Dapat maaral natin yung mga tables na yan. So, that is 188 joules. At saka yung temperature natin, syempre, dapat may consistency of unit. So, naka-degree Kelvin tayo dito. So, dapat yung ating, pwede mong ito, i-convert mo ito ng ditong degree Kelvin, i-convert mo ng Celsius. Kaya lang medyo mas mahihirapan ka, masyadong maging complicated. Mas madaling i-convert yung temperature into, yung degree Celsius into Kelvin. So, plus ka lang ng 273, magiging degree Kelvin na siya. So, magka-cancel out na yung unit. So, mayroong na tayong consistency yung ng unit. So, yung problema natin na yun, kung ano si joules. Si joules naman is kilogram meter squared over second squared. How about kay Pascal? Si Pascal naman, that is Newton per meter squared. Ano pa ang unit ni Pascal? Equivalent unit niya is kilogram. Yun. Ito yung mga conversion natin. Okay, so madali na natin ipasok yan. So that is 900 yung pressure. Pascal na. Wag na natin, kahit hindi na natin ilalagay dito na Pascal kasi obvious din na siya dito. Nakuha na natin. So, dito magka-cancel out tayo ng unit. Cancel ito. Si kilogram magka-cancel out dito.
Diba? Cancel out dito. Yung matitira dito is sino na lang? Si second squared, cancel. I think cancel out na to. Tama ba? Maka-cancel out to. Ka-cancel out. Kaya lang, ito si meter magiging cubic. Cube to. Cube ito eh. Okay. So, magiging cube. And that is kilogram per cubic meter. Yung ating magiging sagot dyan. Okay. So, that is 0. Yan. Ito na yung ating density of the Martian atmosphere. Okay. How about for the letter B? Iko-compare natin. So, alamin muna natin yung density ng Earth. Yung density ng Earth, ganito pa din. Kaya lang yung pressure natin is 101.6 kasi nasa kPa tayo. Okay? Nasa kPa 101. That is kilopascal. So, we need to convert that into Pascal para maging ganito lang yung unit natin. So, that's why meron tayong times 10 raised to positive 3 para maging 1,000 siya. So, okay. Okay, so same pa din sa 287. Dito, ginamit na natin yung R na 287 kasi bumalik na tayo sa Earth atmosphere. Ito na yung ginamit natin. Okay, kanina kasi nasa Martian atmosphere tayo. That's why 188 yung gamit natin. So dito, 287 na. Kaya 15 na. 15 kasi 15 nga dito yung ating Earth atmosphere. The temperature during the spring day in Earth. Okay, so plus 273 degree Kelvin na siya. Magiging degree Kelvin na yan. And that is 1229. So, yung tinatanong dito is the ratio. Okay? Kasi i-compare daw natin yung compare the answer of part A na to 104 tapos dito with the density of the Earth atmosphere. So, this would be 1.741%. So, ibig sabihin, mas mataas yung density doon sa Earth compared sa Martian. So, I do hope na may nakuha kayo dito. I don't know kung ano yung magiging implication dito. Kung pwede ba tayo makatira doon sa Mars or hindi. Based on the computation dito sa density. Hindi natin alam kasi hindi naman tayo scientist na pwede na yung makaano doon sa Mars. So, for this problem, ito yung ating computation sa ating problem na ito. So, I do hope na may natutunan kayo dito sa ating video na ito.